Kadalasan nga pala kapag kami ay nakakahuli ng hipon, hindi namin inuulam, kundi pinapain lang namin sa pangahapin. O wala nagtatanong. Pero dahil nga may nag-request sa akin na lagyan ko daw ng harina at ukuyin, ay hala, sige, pagbigi. At yun na nga guys, for today's video ay mahibas na nga pala ngayon sa gabi o low tide. Kaya naman inaisipan ko nga na mangilaw ng hipon. Ako nga lang pala ngayon na mangingilaw at wala nga akong kasama. At si Johan nga ay may pasok bukas. Kaya naman inagdala na nga ako nitong phone holder. Bihira ko nga lang din pala itong gamitin kasi nga parang mas komportable pa ako kapag hawak ko lang ang cellphone. Ginagamit ko lang ito kapag kinakailangan kong dalawang kamay ang gagamitin sa panguhuli ng seafoods. Maganda lang itong gamitin kapag ikaw ay mamimiwas. Kasi kapag gamit ko ito sa pangingilaw, kapag tumungo ka at may dadamputin ka, sumasala na yung pagka-video. Para sa akin ay mangalay itong gamitin kasi yung katawan mo mag-a-adjust para makita yung binibidyohan. Na-adjust naman yung lagayan ng cellphone, pwede mong itungo o pwedeng itaas. Kaso nga lang medyo hassle kasi kapag nakakita ka ng isda, imbes na atasukin mo na lang yung isda, ay hindi pa at aayusin mo muna yung cellphone at hindi nakasentro doon sa isda. Buti sana kung makakapaghintay yung isda, ay kung mainipin yun, ay di wala na. Sayang, nakatakas. Nga pala nagdala ako nitong kawayan at pagtatalian ko nga ng bangka. Wala lang, share ko lang. Si Papa nga pala inangingilaw din pero dumayo nga siya sa ibang lugar. Balatan kasi ang pinapanguhan niya. Dini kasi sa amin ay halos wala na makuhang balatan. Nagdala na nga rin pala ako ng itak at pag ako'y may nakitang hindi ko nagustuhan ay atagain ko. Hindi, pinagdala kasi ako ni Mama at gawa ng mag-isa nga lang daw ako mangingilaw tapos babae pa. Sabi ko nga ay wag na at wala namang mag-a-interes. Pero hindi nga matahimik si Mama kaya nagdala na ako. Dini nga lang pala ako mangingilaw paglabas ng ilog. O bukana kung tawagin din sa amin. At dito nga lang din pala ako sa buhanginan mangingilaw. At nandito ang mga hipon ay, ayan nga at may nakita na nga pala akong hipon. Ayan siya oh. Mukhang madali lang siyang hulihin at nakabalay nga sa buhangin pero nung damputin ko nga ay bigla agad pumisik at nakatakas. Pero syempre alam ko naman na mahirap silang hulihin lalo na kapag adamputin mo laang. Kaya naman nagdala nga ako ng sirok. O ay di huli man din. Nagdala na nga rin pala ako nitong buhayan para nga may paglalagyan ako ng hipon. Kasi kung sa timba ko lang ito ilalagay ay magaluksuhan laang. Makakatakas. Nagdala nga rin pala ako ng timba at hindi lang naman hipon na makikita mo kapag ikaw ay nangilaw. At may nakita nga pala ako ditong bobtail squid o ulo-ulo kung tawagin din sa amin. At bago pa nga kayo mahiblad ay uunahan ko na ulit kayo. Yung ganitong klase nga pala ng squid ay hindi yan lumalaki. Yung ganito kalaki ay yan na talagang pinakamalaki nila. Ganitong buwan nga pala sila nagsisilabasan pero sa ngayon nga ay medyo madalang pa. Siguro next month marami na sila. Mababaw nga lang pala itong pinapanguhaan ko ng hipon kaya naman yung iba nga ay dinadampot ko na lang. Medyo maliliit nga lang pala yung mga hipon na nakikita ko pero okay nga lang yan at maganda yung pamain sa panghapin. Kadalasan nga pala kapag kami ay nakakahuli ng hipon, pinapain lang talaga namin yun sa panghapin. Bihira kaming mag-ulam ng ganyan. At saka alam nyo hindi talaga namin masyadong pinapansin ng hipon kapag kami ay nangingilaw. Ang pinagtutuunan lang talaga namin ng pansin ay yung hanap buhay namin, ang pangunguha ng sea cucumber. Ako nga lang talaga ang matyagang manghuli ng hipon kasi nakakainganyo silang hulihin lalo na kapag ang lalaki ng hipon at halos dikit-dikit laang sila. Kaya kapag ako ang nangingilaw ay talaga ang dami kong dala. May sirok, may sibat, may timba at may lagayan ng hipon at isda. Kahit naman siguro sino ay may inganyo manghuli ng hipon lalo na nga kapag ganito lang kababaw yung pagkukuhaan mo. Pero dini nga sa amin ay may nangunguha din namang iba niyan. At ngayon nga ay may kasabay din ako na nangingilaw din ng hipon pero pinampapain lang din nila yun. Hindi rin nila inuulam. Nga pala lagi may nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako mag-vlog or paano daw ba ako gumawa ng video. Gusto rin daw kasi nila mag-vlog kaso nga lang daw hindi nila alam kung paano. Kapag po ako gumagawa ng video gusto ko maraming anggulo ang makukuhaan. Ganun kasi yung mga napapanood ko sa K-drama. Yung tipong magkikis lang naman iikot-ikot pa yung camera. Bali ang ginagawa ko naman kapag may uhulihin akong seafoods, may kuha ako na malayo ako sa camera habang nanguhuli ng seafoods tapos kinukuhaan ko rin ng video ng malapitan. Yung nakapokus lang mismo yung camera doon sa hinuhuli ko. So yun po, ganun po ako gumawa ng video. So yun na nga, mabalik tayo. May nakita nga rin pala ako ditong kalantigas at hinuli ko na rin. Nga pala sa mga hindi marunong gumamit ng serok, ganito lang po. Ihaharang mo lang yung serok tapos si Papa amoy mo yung paa mo. Ay awan ko na lang kung hindi yan pumasok sa serok. At dahil nga sa buhanginan lamang tayo nangingilaw kaya naman ang nakikita lang natin dito, kalantigas, balakwit, bobtail squid at saka yung mga hipon. Wala tayong masyadong makikitang isda dito at yan ang babaw laang naman pati. Nga pala pagkarating natin dito kanina ay tumataib na rin agad. Saglit lang ang hibas ngayon. May nakita nga rin pala ako ditong maliit na kasag at dinampot ko nga at pakita ko sa inyo. Gusto ko nga sanang panguhain at ilalagay ko doon sa palaisdaan kaso nga lang medyo maliit pa yan, kayang kainin niya ng sigapo. Maganda rin sanang alagaan yan sa palaisdaan at mabilis lang lumaki. Ako na nga lang pala nangingilaw din sa dagat at gawa ng taib na. Yung isang kasabay ko sa pangingilaw ay umuwi na. Hindi naman ako napapanlaw kahit mag-isa lang ako din sa dagat. Ay hawa naman pati ay wag lang talaga sa lalauhan. Kaya nga nagsakay na ako ng bangka para din ako sa gitna ng ilog dadaan. Nakapanlaw kasi pumunta ng hibasanan kapag gana ring dadaan ka sa lalauhan tapos gabi. Ibayai ang pangingilaw na yan.
Nga pala may nakita akong isdang lubalub. Medyo maliit pa lang siya kaya hindi ko hinuli. Masarap yang iprito. Medyo kukunti pa nga lang pala yung mga nakuha kong hipon pero pabalik na nga ako doon sa aking bangka. At ako ay mauwi na, mailap na kasi ang hipon at gawa ng nasikat na ang buwan. O kayo nang bahalang mag-connect. Ito nga lang pala yung mga nakuha ko. Karamihan ta sa mga nakikita kong hipon ay maliliit pa. Tapos 2 pirasong kalantigas, 7 pirasong balakwit, 1 bobtail squid at saka 1 kasag. Okay na yan at saglit lang din naman akong nangilaw at gawa ng ambilis ng tubig. Ang taas na agad. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa Constantino family, Adornado Postor, Lester at sa mga naging katrabaho ko sa Philippine Iris, Ate Mayot, SP, Ate Raquel, Leia, Ate Jane, Ate Ruth, Kuya Ronel, Ate Rhea, Ate Sel, Miss Jopen, Ate Inday, Hannah Chu at kay Charles. Nga pala itong mga nahuli ko sa pangingilaw ay matagal na ito sa rep. Hindi ko kasi agad naluto kinabukasan at gawa ng gumala muna kami ng mga kaibigan ko. Para maiba naman ang natatanaw at gawa ng nakakaumay na din at lagi na lang nasa dagat. Pero naisipan din naman naming tumambay sa tabing dagat, dumayo pa ng gumaka. Bala ko nga pala sana kagabi ay mangingilaw pa ako at dadagdagan ko muna ito bago lutuin. Kaso nga lang ay nakalimutan ko mag-alarm. Madaling araw na kasi ang hibas ngayon. Grabe nga pala yung pagkaluto ko dyan, parang lutong tamad ay hindi man lang inalis yung mga sungot ng hipon. Ay, isa pa yan ah. Importante ay yung lasa. Maliliit lang naman kasi ang hipon. Pwede na yan. Isinama ko na nga rin pala dyan yung bobtail squid na nakuha ko. Na ulo-ulo kung tawagin din sa amin. Kaya merong maitim, akala mo'y sunog, yun yung tinta niya. Tapos yung kasag at kalantigas ay pinarito ko na lang. Tamang-tama nga pala ito at wala kami ngayong ulam sa bahay. Kaya sa bahay na lang ako kakain. So yun lang, bye!